Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ng sikat na aktor na si Dennis Trillo. Sa gitna ng matinding pinsalang dulot ng Bagyo Tino sa Visayas Region, hindi napigilan ng aktor na si Dennis Trillo ang kanyang pagkadismaya sa naging tugon ng pamahalaan sa kalamidad. Sa isang viral post, tahasang sinabi ng aktor, "Sana dinonate na lang natin yung mga binayad nating tax." Meaning, dinonate diretso sa mga biktima ng kalamidad. Ang maikli ngunit matalim na komento ni Trillo ay umani ng libo-libong reaksyon at suporta mula sa mga netizens na kapwa na dismaya sa kawalan ng kahandaan bago tumama ang bagyo at mabagal na aksyon ng gobyerno habang libo-libong pamilya sa Cebu, Leyte at Negros ang patuloy na nagdurusa sa iniwang pinsala na idinulot ni Bagyo Tino. I agree with Dennis Trillo. Isa ito sa mga vocal o outspoken critic ng gobyerno ngayon. Maalala ko yung mga previous post niya, sabi niya, "Done paying my taxes. Pwede nyo na ulit nakawin." Grabe, no? Talagang dismayado na siya. So, how sure na ito ngayon, sabi ng palasyo, Claire Castro, nag-utos daw ang Pangulo. Release. Ang laking budget, 1.307 trillion pesos. Paano tayo makasigurado na yung anlaking pera na yan ay mapunta sa mga biktima ng kalamidad? Saka na lang sila umaksyon, tapos na ang wala silang ginawa bago paparating ang bagyo. Malaking kaibahan talaga panahon ni PRRD. Si PRRD is prevention ang kanya. Ito namang presidente natin ngayon is reaction. Kikita mo ang Pangulong Duterte noon, yung mga ganyan, nauuna na siyang nagpapatawag ng meeting, naghanda na, nag-imbak na. Kaya pagdating ng sakuna, nakahanda. Ito wala eh. As in wala. Ang mga netizens na nagtatanong, ano bang ginagawa ng Pangulo? Bakit wala siyang command conference? Paparating ng bagyo, hinahanap. Wala. Saka na lang siya nagpakita, I think 2 days. Kanina lang. Kanina umaga. Saka na lang siya nag-meeting ng NDRRMC. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Di ba yun ang ating kasabihan? Hinintay pa na namatay 111 yung nakita kong post na total casualties sa Visayas region. In fairness, mas maganda pa nung panahon ni Pinoy, yung Bagyo Yolanda, November of 2013 ba yun? Alam nang paparating. So, gumalaw na. Malala ko pa, si Mar Rojas ata ang naunang nagpunta doon sa Tacloban, Leyte. Although palpak naman ang mga ginawa niya doon, at least nag-prepare, naghanda bago dumating. Mas maganda lang yung ganon. Kaysa ito, wala talagang ginawa, as in hinintay na manalasa ang bagyo, then saka na lang nag-command conference at wala na. Parang ginather na lang nila ang report. Magkano ang damages? Ito po. Ayan. Maniniwala na naman siya kagad. Pagkakataon na naman ito ng mga buhaya.
Damages sa housing, properties, crops. Report na yan. Tinotal. Sige, release. Magkano? Total 1.307 trillion pesos. I tell you, I've been in government for 34 years. Yeah, nakasama ako sa mga ganyan. Pag may sakuna, meron ng mga rehabilitation, mga ano. Nako, ang mga pundo nagagastos lang sa... Sige lang, meeting, interagency meeting. Ang sasarap ng pagkain sa meeting, I tell you. Matulog pa kami sa mga hotel. May mga per dime pa kami. Ganyan. So yung pera na yun ni-release, mabuti kung may kalahati na mapunta sa mga beneficiaries. Mabuti na yun. Kasi ang daming kuskus balungo sa gobyerno. Hindi tulad sa amin sa military, ano, pag sarili naming pundo, pag may sakuna, diretso kami, diretso bigay. Wala na yung yan, it's a council, NDRRMC magpatawag. Kung kanino mapunta yung pundo na yun, sample, crops, bibigay sa DA. Roads and bridges, DPWH na naman, farm to market roads. Ito another opportunity ng corruption. How can we be sure na ang pera natin yan, I don't know kung merong nakalaang pundo or mangungutang na naman. Igigisa na naman tayo sa sariling mantika. Yang 1.307 trillion na i-release. Kawawa lang ang mga naawa ko sa mga napapanood ko sa Facebook reel, videos man o picture, kalunos-lunos talaga ang nagbabalik yung trauma ko nung malit pa kasi ako, elementary, high school. Palagi kaming nababahaan sa aming bayan, sa aming barangay kasi nasa tabing ilog kami, yung Amburayan River sa Bangar, La Union. Ang hirap yung ganyan mabiktima. Taon-taon nabibiktima kami ng baha. But mas grabe ito ngayon nangyari sa Cebu. Nakita ko yung picture, baka bahayan, isang community, sira lahat ang bahay, ang mga sakyanan nagkapatong-patong na. Naku, grabe. Kaya yung galit ng taong bayan ngayon lalong madoble, matriple sa gobyernong ito dahil sa talamak na korupsyon sa flood control. Salamat po, Actor Dennis Trello. Pagpatuloy mo lang ang pagsasalita, boses ka ng mga nasa laylayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So karon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So tulo ka bangag tag isa ka kutsara nga will grow. Makuti labi gali ko kuan. Kahoy. So tulo gid ka bangag. Kahoy. Isa ka kutsara will grow. Pagkiti ko tag timpla ut. So mga tambok gyud nga sidling ng kape. O karon naga-spray kay humana og abono.
salamat sa nag-sponsor na aning kape kay katulon nga bulan. So nakita na ako gyud nga ang tubo sa akong tinanom murag buuswag na gyud og maayo na pud og tubo. Kay salamat kung kuan kasi mo na ni dugang ikasuportan ako sa akong estudyante pod kay nangandoy ko nga maka taas o grado Oh, sige kuya. kay sponsor Ginoo. Oh, sige kuya, salamat po. Salamat.